A blessed day, dear learners. Get ready as we embark on an exciting journey of learning and discovery in this video. Today, we will explore the concept of human rights in the Philippines. Stay safe, keep learning, and may God bless you always. Welcome to Teacher Lumaban's YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Concept of human rights in the Philippines. Human rights in the Philippines are enshrined in the 1987 Philippine Constitution, which explicitly guarantees the fundamental rights and freedoms of every Filipino. These rights are categorized into civil, political, economic, social, cultural, and collective rights, aiming to ensure the dignity, equality, and development of every individual. The Philippine government, along with various institutions, upholds, protects, and promotes these rights through constitutional provisions, legal mechanisms, and dedicated organizations. Ang mga karapatang pantao sa Pilipinas ay nakasaad sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas na tahasang ginagarantiyahan ng mga pangunahing karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Ang mga karapatang ito ay ikinategorya sa mga karapatang sibil, pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura, at kolektibo na naglalayong tiyakin ang dignidad, pagkakapantay-pantay, at pag-unlad ng bawat individual. Ang gobyerno ng Pilipinas, kasama ang iba't ibang institusyon, ay nagtataguyod, nagpoprotekta, at nagtataguyod ng mga karapatang ito sa pamamagitan ng mga probisyon ng konstitusyon, mga legal na mekanismo, at mga dedikadong organisasyon. Key aspects of human rights in the Philippines. First, civil and political rights. These rights safeguard individual freedoms and ensure equal treatment under the law. Right to life, liberty, and property, protection against arbitrary deprivation of life and property. Right to freedom of speech, religion, and assembly ensures freedom of expression, belief, and peaceful gatherings. Right to due process and equal protection guarantees fair legal proceedings and equal treatment for all under the law. Una, mga karapatan sa sibil at pampolitika. Ang mga karapatang ito ay nangangalaga sa mga individual na kalayaan at tinitiyak ang pantay na pagtrato sa ilalim ng batas. Karapatan sa buhay, kalayaan, at ari-arian, proteksyon laban sa di makatwirang pagkakait ng buhay at ari-arian. Karapatan sa kalayaan sa pagsasalita, relihiyon, at asembleya, tinitiyak ang kalayaan sa pagpapahayag, paniniwala, at mapayapang pagtitipon. Karapatan sa nararapat na proseso at pantay na proteksyon, ginagarantiyahan ang patas na legal na paglilitis at pantay na pagtrato para sa lahat sa ilalim ng batas. 2. Economic, social, and cultural rights. These rights aim to improve the quality of life and promote well-being. Right to education, access to free public education and quality learning opportunities. Right to health, availability of healthcare services for all citizens. Right to decent living conditions, adequate housing, food, and social services. Right to work and fair wages, protection of labor rights and equitable compensation. Right to participate in cultural life, engagement in cultural activities and access to the benefits of scientific advancements. Mga karapatan sa ekonomiya, panlipunan, at kultural. Ang mga karapatang ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay at itaguyod ang kagalingan. Karapatan sa edukasyon, pag-akses sa libreng pampublikong edukasyon at kalidad ng mga pagkakataon sa pag-aaral. Karapatan sa kalusugan, pagkakaroon ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan. Karapatan sa disenteng kalagayan ng pamumuhay, sapat na pabahay, pagkain, at mga serbisyong panlipunan. Karapatan sa trabaho at makatarungang sahod, proteksyon ng mga karapatan sa paggawa at pantay na kabayaran. Karapatang makilahok sa kultural na buhay, pakikipag-ugnayan sa mga aktibidad sa kultura at pag-akses sa mga benepisyo ng mga pagsulong sa siyensya. 3. Collective rights. These rights recognize the needs and aspirations of groups and communities. Rights of indigenous peoples, protection of their ancestral lands, culture, and traditions under laws like the Indigenous Peoples' Rights Act, IPRA. Right to a balanced and healthful ecology emphasizes environmental protection as a collective responsibility. Mga kolektibong karapatan.
Kinikilala ng mga karapatang ito ang mga pangangailangan at adhikain ng mga grupo at komunidad. Mga karapatan ng mga katutubo, proteksyon ng kanilang mga ninuno, kultura, at tradisyon sa ilalim ng mga batas tulad ng Indigenous Peoples' Rights Act, IPRA. Karapatan sa balanse at malusog na ekolohiya, binibigyang diin ang pangangalaga sa kapaligiran bilang isang kolektibong responsibilidad. Mechanisms for the protection and promotion of human rights. First, Commission on Human Rights, CHR. An independent constitutional body responsible for investigating human rights violations, monitoring government compliance with international human rights treaties, advocating for human rights education and policy reforms. Una, Commission on Human Rights, CHR. Isang malayang konstitusyonal na katawan na responsable para sa pag-iimbestiga sa mga paglabag sa karapatang pantao, pagsubaybay sa pagsunod ng pamahalaan sa mga internasyonal na kasunduan sa karapatang pantao, pagsusulong para sa edukasyon sa karapatang pantao at mga reforma sa patakaran. Second, Judiciary. The courts play a critical role in addressing human rights violations by ensuring justice, protecting constitutional rights, and providing legal remedies for abuse. Landmark decisions such as the issuance of writs of habeas corpus, amparo, and kalikasan further protect individuals and communities. Pangalawa, Hudikatura. Ang mga korte ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagtugon sa mga paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pagtiyak ng hustisya, pagprotekta sa mga karapatan sa konstitusyon, at pagbibigay ng mga legal na remedyo para sa pang-aabuso. Ang mga pangunahing desisyon tulad ng pag-i-issue ng mga writ ng habeas corpus, amparo, at kalikasan ay higit na nagpoprotekta sa mga individual at komunidad. Third, Philippine National Police, PNP, Human Rights Affairs Office. Ensures law enforcement adheres to human rights standards during operations. Provides training and monitoring to promote awareness and accountability among police officers. Pangatlo, Philippine National Police, PNP, Human Rights Affairs Office. Tinitiyak na ang pagpapatupad ng batas ay sumusunod sa mga pamantayan ng karapatang pantao sa panahon ng operasyon. Nagbibigay ng pagsasanay at pagsubaybay upang itaguyod ang kamalayan at pananagutan sa mga opisyal ng pulisya. 4. International and regional partnerships. The Philippines is a signatory to key international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, and the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Cooperation with international organizations and non-governmental organizations, NGOs, enhances human rights protection. International at regional partnerships. Ang Pilipinas ay lumagda sa mga pangunahing internasyonal na instrumento sa karapatang pantao tulad ng Universal Declaration of Human Rights, UDHR, at ang International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon at non-government organization, NGOs, ay nagpapahusay sa proteksyon ng mga karapatang pantao. Challenges and ongoing efforts. Despite robust constitutional protections, the Philippines faces challenges in addressing extrajudicial killings, human trafficking, and violations against marginalized groups. The government, civil society, and international partners continue to work towards creating a society where every Filipino can fully enjoy their rights. By integrating these rights into national policies and fostering a culture of respect for human dignity, the Philippines aims to uphold its commitment to human rights. Sa kabila ng matatag na mga proteksyon sa konstitusyon, nahaharap ang Pilipinas sa mga hamon sa pagtugon sa mga extrajudicial killings, human trafficking, at mga paglabag laban sa mga marginalized na grupo. Patuloy na nagsusumikap ang gobyerno, lipunang sibil, at mga internasyonal na kasosyo tungo sa paglikha ng isang lipunan kung saan ganap na matatamasa ng bawat Pilipino ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga karapatang ito sa mga pambansang patakaran at pagpapaunlad ng kultura ng paggalang sa dignidad ng tao, layunin ng Pilipinas na itaguyod ang pangako nito sa mga karapatang pantao. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, criminal law and jurisprudence.
If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.